Hey, magandang araw mga boss. Ngayong araw na ito magpapalit tayo ng ating feeder roller or LD roller. Ayan. Sa mga hindi nakapanood or kailangan nyo yung video para mapalitan ang ating pickup roller, yung nasa ilalim mga boss, ito yung may spring dyan sa ilalim. Click nyo lang yung link sa description or sa comment section mga boss, at kung paano rin tanggal nitong scanner sa ibabaw, nasa description and comment section din mga boss. Click nyo na lang para mapanood nyo. At kung saan mabibili itong ganitong klaseng feeder roller, nasa description and comment section din po. Click nyo na lang din. Isang set na po ito kasama yung pickup roller. Okay, simulan na natin ang pagbabaklas nitong luma para makabit na natin itong bago. Una, kailangan natin itong tanggalin mga boss. Ang tornilyo nito nandito sa harapan. Maingat lang na tanggalin yung tornilyo gamit ang Phillips screw. Kasi may dito, may sensor strip. Tsaka itong mga flex, delikadong matamaan or maipit mga boss. Kaya dahan-dahan lang ang pagtatanggal. Isa lang naman itong tornilyo mga boss. Madali lang tanggalin. Tapos may lock sa dito, gamit kayong pangsukat. Itong gamit ko, touch screw na maliit. Ito yung lock nya, bukod doon sa screw. Pupush nyo yan. Tapos ito, i-slide nyo pa left. Slide nyo to pa left. Ayun, madali nang matatanggal itong pinaka-cover ng ating feeder roller. Tapos, meron siyang spring. Yan mga boss yung spring na sinasabi ko. Huwag nyo bibiglain na tanggalin tong cover hanggat yung spring ay naandoon pa, kaya kukuhanin natin yon. Sa akin, gagamit ako ng tweezer, pero kayo pwede naman kayo gumamit ng iba, halimbawa tulad ng pardible, gano'n, kung wala kayong mga ganito. Basta diskartehan nyo na lang mga boss. Tanggalin ko muna tong flex. Pwede rin namang hindi tanggalin, mas maluwag lang kasi pag tanggal tong flex. Madali lang naman tanggalin, basta maingat lang mga boss. Itong 4 pin, tapos itong madamihang pin. Hindi ko kabisado kung ilang pin to. Ayun, mas kita na siya mga boss. Kaya yan yung tatanggalin natin. Maliit lang. Mas maliit sa spring ng pickup roller. Okay, tanggalin na natin mga boss. Ayun, natanggal na siya mga boss. Diyan muna siya. At malaya na natin ito matatanggal. Itong cover. Ito naman sa kabila may lock din. Yan, pwede nyo naman gamitan ng daliri nyo, dalawang daliri. Pipisilin nyo ito magkabila, itong lock, para mahugot nyo itong kabuuan ng LD roller. Sa akin, gagamit ulit ako ng tweezer. Tapos habang iniikot ito, tapos hila. Hindi nyo kasi mahihila basta yan kasi nga nakalock. Okay, gamitan natin ng tweezer. Pag pumasok na yung lock doon sa butas, pwede nang hindi gumamit ng tweezer o kaya ng daliri. Ikot-ikot nyo lang to hanggang sa matanggal ang hilahin ng diretso. Okay, ito na yung luma. Ayan, sa pagbabalik ng ating roller, tandaan nyo na bukod sa lock ay may tatlo itong ngipin. Ayan, sa dalawa, tatlo. Dito sa likod wala na, bali tatlo. Yun yung palatandaan na nakapasok na siya kapag tumama yung ngipin, yung tatlo. Pag hindi mo maisuot maigi, ibig sabihin hindi nakatama yung ngipin dun sa siwang na paglulusutan nitong sinasabi ko sa inyong ngipin. Okay, palitan na natin mga boss ng diretso. Adjust lang natin tong isang puti dito sa palikod. Tapos ito una natin tong tray. So, lang ikot-ikotin. Pag ayaw tumama, ibig sabihin hindi pa napasok yung ngipin. Yun, naglock na. Dire-diretso, tamang-tama mga boss. Yan, balik na natin itong cover. Ingatan lang natin itong flex. Baka masobrahan sa ipit. Tapos, kailangang itama dito. Yan, yung bilog, yung dulo ng roller. Ito dito mga boss, sa butas. Tapos, tatama naman natin tong nasa harapan niya. Mas mainam palang itama muna yung harapan bago yung butas, yung dulo ng roller sa butas. Yan, yun.
ng screwdriver. Dahan lang, baka tamaan ng flex or ang sensor strip. Okay, balik na natin. Then last, yung pinakamahirap ibalik. Mga boss, yung maliit na spring na yun. Yan. Napakadaling mahirap. Kuhanin ko muna mga boss. Gamit ang tweezer. Mukhang sumala na din dun sa pinagkakawitan niya sa baba eh. Ayan siya mga boss. Napakaliit talaga. Mas maliit pa to sa spring ng pickup roller, yung nasa ilalim. Ayan yung itatama natin. Yan, gumamit na ako ng tweezer. Diskartehan nyo na lang kung halimbawa mga partible o kung ano man na ang pinang susual nyo. Pinapang dikit o pinapang kabit nitong tawag dito, spring. Pagandahan na lang yan ang position mga boss at pagalingan ng diskarte sa spring na ito. Sala na naman. Ayun, tumama sa ilalim, tapos kawit sa ibabaw. Ayun, mas madali talaga pag may tweezer mga boss. Yung last wala pa akong tweezer, ginamitan ko ng cable tie. Kaya may nakahanda akong cable tie. O kaya naman, kung hindi obra pa rin sa tweezer, ito pang kawit. Ayan. Diskarte nyo na yan mga boss, kung saan kayo komportable or nadadalian. Ayan, successful na naibalik natin yung pinakamaliit na spring. Okay, wala na. Successful mga boss na napalitan natin ng feeder roller or LD roller. Medyo sumabit-sabit lang na konti at ganun din, ma-experience na rin niya mga boss. Yung may konting sabit, lalo sa pagtatanggal dito mga boss. Babalik muna natin itong flex. Dahan-dahan lang mga boss. Ayun. 4 pin. Okay, yan. Successful ang ating pagpapalit ng LD or feeder roller. At yung sa kabilang video, yung pickup roller. Sana nasundan nyo mga boss para masolusyonan nyo na rin ang paper jam sa inyong mga Epson L3110. Nasa comment section ang iba pang video, pagbaklas ng ito. Scanner ng pagpapalit ng pickup roller sa ilalim. At yung link kung saan mabibili itong isang set ng pickup at feeder or LD roller. Click nyo na lang mga boss. Hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and share this video. Maraming salamat po. God bless us. Wow! Amazing!